Kumpara noong isang taon, mas dumami pa ang mga biktima ng paputok nitong holiday season. Dumarami rin ang mga inaatake sa puso matapos naman ang kabi-kabilang handaan. At live mula po sa Tondo Medical Center sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. JC, may mga naputokan pa bang isinugod dyan sa ospital? Andre, mula kahapon hanggang sa mga oras na ito, 0, wala pong bagong injury dito nga sa ospital. Pero ang dumami, yung mga inatake sa puso. Lapnos ang tiyan pati ang ari ng 6 na taong gulang na batang lalaking ito na aksidenteng maputukan ng ipinagbabawal na boga nitong December 29. Mula sa ospital sa probinsya, inilipat na kahapon sa East Avenue Medical Center sa Quezon City ang bata. Yung mga batang yun at that time, naglalaroan lang, aksidenteng naitutok yung boga dun sa pasyente. Kumbaga direct hit siya dun sa nai-direct hit nung kalaro niya dun sa bata, kaya nalapnosan. Kabilang siya sa 37 firecracker-related injuries sa East Ave hanggang kaninang umaga. Sa Tondo Medical Center naman, umabot na sa 6 na po ang mga nabiktima ng paputok. Pinakamaraming naitala noong December 31 kung saan umabot sa 35 ang naputukan. Ayon sa Department of Health, umabot na sa 771 ang firecracker-related injuries sa buong bansa. Mas mataas yan sa 604 cases noong isang taon. Karaniwang nakakadali sa mga biktima, Quitis, 5-star at boga. 2 bata naman na edad 2 at 3 taong gulang ang naiulat na nakalunok naman ng lusis. Kinumpirma rin ng DOH ang pagkamatay ng isang 19 anyos na lalaki mula Davao del Norte matapos tamaan ng ligaw na bala. Dahil dito, umakyat na sa 3 ang bilang ng namatay base sa monitoring ng DOH. Bukod sa mga naputukan, naobserbahan din ang pagdami ng mga inaatake sa puso sa ilang ospital. Sa Tondo Medical Center, umabot na sa 9 ang heart attack cases mula December 21 hanggang kaninang umaga. Higit doble sa 4 na kaso lang noong isang taon. Even sa ibang bansa na talaga pong tumataas yung cases ng stroke and heart attack kapag po may mga mahahabang holiday katulad ng Pasko at New Year. Madalas ho is dahil na rin ho nakakalimot sa pagkontrol sa pagkain, nakakalimot sa pag-inom ng mga maintenance na gamot para sa alta presyon at yung sobrang pag-inom ng alak. Kaya kung may New Year's resolution man daw ngayon 2025, unahing ilista ang pagkakaroon ng healthy lifestyle, pagkain ng tama at madalas na pag-ehersisyo. Una nang sinabi ng DOH na possible pa in the coming days yung additional injuries dahil yun daw ibang patients ay hindi naman po agad nagpapagamot hanggang Monday nga, January 6, yung kanilang monitoring para dyan. Balik sa inyo. Live mula sa Tondo Medical Center, maraming salamat, JC Cosico. Mga kapatid, Andre Felix po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at subscribe sa social media pages ng News 5.